kung ano po yung hanginin, mahanginan kayo ng, mabagsakan kayo ng yero, ng poste, ng puno. So, ina-advise po ng ating mga rescuers na stay indoors na lang po. Actually, kanina pa silang umaga rumiresponde dahil may mga bumagsak na poste, mga puno, ilang ding mga bahay yung medyo natanggalan na ng bubong kasi sobrang lakas ng hangin. Ang weather update, I don't know kung updated yung nasa... meron tayong update dito. Oo. Siguro before tayo pumunta dito, ano ba yung mga naalala mo na i-report sa'yo so far sa mga kababayan natin dito sa Olongapo City? Dito sa may Sibol kasi may malaking puno na natumba dyan along National Highway. Ewan ko lang kung na-clear na nila, pero kanina pinuntahan nila yan doon, kini-clear na nila. Hindi ko lang alam kung tapos na. Dito sa may bandang City Hall, isang puno din na malaki yung bumagsak dyan. Malapit sa Triangle. Oo, malapit sa Triangle. Clearing operations na rin sila dyan. Sa Sibol, I think, hindi ko confirmed kung merong isang bahay doon na natanggalan ng bubong. Meron na yata mga nag-evacuate doon sa Sibol School, pati sa dito sa Mabayuhan, meron 2 family yata na lumikas na dahil natatakot sa sobrang lakas ng hangin. Automatic naman silang umalis. So, mga good boys and girls sila. Hindi na nila, sumunod sila. No? Hindi na sila kailangan bitbitin pa. Minsan yung nagbibigay ng problema no? Na actually. Pinapa-evacuate mo, ayaw umalis. Ayaw umalis. Yung properties nila. Ayaw umalis. So, at the end of the day, pag iniwan ng rescue, parang kasalanan pa ng rescue natin. So, ina-advise nga natin lahat, pag sinabi ng rescue, ng barangay, ng police, at saka syempre ng ating local government, sumunod na para hindi na lumaki yung problema. Pero bukod doon, kung medyo nakakaramdam ka rin na dapat, ikaw na mismo, no? Sa sarili mo. Simulan mo na, kaysa pa abangan mo pa na talagang kailangan, kalad ka rin ka mula sa Tama. Yeah. Kasi ang nangyayari doon, DJ Tom tsaka DJ Double P, hindi lang yung buhay kasi nila yung at risk pati yung buhay ng rescuer. Yeah, diba? Exactly. So, times to yung danger. Yeah. So, sana nga, ulitin ko ulit, pag sinabi sa inyong lumikas kayo, likas na po. Wag na po tayo bitbitin lang po natin importanteng gamit natin, tapos likas na po tayo. Exactly. Ika nga better be safe than story. Correct. Than story. Hindi, magiging story pala. Sorry. Magiging story exactly. Na sila. Magiging story. Yun ang mangyayari doon. So tama, in a way, tama pala yun, ano? Better be safe than story. Baka mamaya masama ka you sa be the story. Eto, may mga nagtatext sa atin right now. Una nagtext, sabi niya, DJ, ang lakas po ng hangin dito, talagang naninira ng mga bubong from 9th Street, Olongapo City. Saan banda nga pala ito 9th Street na to? Paglagpas lang ng Magsaysay Drive, ng rotonda niya sa may Magsaysay. 7 yun, di ba? Yung sa may 19, sa may Wesley. Ayun. Wesley, 9th Street, yan. Ito pa, lakas ng hangin dito sa Barangay Pag-asa, mga DJs. Ayun. Kami walang hangin, ang init. Oo nga Kasi itong pinapower natin, itong muna mga transmitters natin, mas importante. Ito pa, DJ, para po sa OEDC, pakicheck po ang wire ng poste dito sa Irving at Jones Street. Mapuputol na po kasi. Ayun. Ayan daw. Ay, gusto ko nga pala rin i-remind yung ating mga kababayan, yung mga nakikinig dyan. Kasi hindi naman lahat nakikinig sa radyo, di ba? Totoo. I mean, kung naririnig nyo, ipasa nyo po sa kapitbahay nyo yung mga information na nakukuha nyo rito. Isa pa rin pong gusto kong i-announce, sana po yung mga may sasakyan, medyo i-clear po natin yung daan. Wag po natin i-park sa ihambalang kasi para mabilis maka-respond yung ating mga emergency na sasakyan. Okay, may mga drive, may mga driveway naman kayo. Doon yun i-park na sa loob ng mga Wag po kayo mag-park sa mga tulay kasi essential po yan. Hazard. I-clear lang po natin yung mga sasakyan para makadaan po yung ating mga rescue teams ng maayos at mabilis. Okay, para sa Olongapo City, mabilisan pa emergency number. Ano po ba ang number na pwedeng tawagan kaagad para mabilis? Sa rescue po natin, it's 047-602-1241. Sa cellphone naman po, meron silang Globe 0917-306-5966.
babagalan ko, baka wala silang Sige po. Meron ba kayong matatawag na parang local hotline na 3 numero lang? Tulad ng dito Fire and Rescue ng SBMA, 911, 160 ano? lang. 160, Oo, sa Fire and Rescue. Oo. Pero meron ba tayo sa Olongapo City right now? Wala, actually. Ang pinaka-ano lang talaga natin yung Landline number talaga na landline rekta. number ng Disaster Risk Management Ayan, Office. tandaan nyo na po. Tandaan nyo. 047 047. 602 Ayan, 602 1241. 1241. Yan. Yan yung ina-announce natin. Olongapo City Fire and Rescue, since kahapon pa, 602-1241 kapag may landline ka. Pero kung cellphone gagamitin mo, Oo. Pag kailangan may cellphone ka, 047. meron kang Globe, 0917-306-5966. Kung meron ka namang Smart, 0920-967-2066. Yan po yung mga number. Okay, siguro po ulitin natin para maisave pa nila. Ulit, sa cellphone. Sa Globe number po nila, it's 0917-306-5966. Ang kanilang Smart number is 0920-967-2066. Yan po yung mga number ng ating Disaster Risk Management Office. Okay, siguro tumawag tayo sa Pag-asa Local Office. Oo. Habang magkwentuhan muna kayo ano Sige. tungkol sa story ng Oo, buhay. para ma-update natin kung nasaan sila. Nasaan na pala si Bagyong... Kanina, the last time we checked, nasa, di ba? Nasa Balanga, Bataan. Nasa Balanga, Bataan. Bagak. Bagak na siya. Or bagak na ngayon. Around 15 minutes ago, nasa Bagak na siya. Nandun yung sentro. Nandun yung sentro. Also, ano rin natin kasi kanina sabi ng ating mga rescue worker, also paki-announce na rin yung mga nagda-drive lang, yung mga kababayan natin na safe naman sa bahay nila, pero gusto lang nilang umikot-ikot just to check on the situation. Sa bahay na lang din daw po kayo. Wag na po kayong mag-ikot-ikot para lang humanap ng mapipicturan or mavivideohan. Exactly. Kahit po may sasakyan kayo, hindi pa rin po tayo safe dahil may mga malalaking puno po talaga na babagsak dyan. At syempre, hindi na rin tayo intindihin pa ng rescue workers, mga rescue teams natin. If feeling nyo safe na kayo sa bahay, wag na po talaga kayong lumabas kahit mag-picture or whatever. Sa loob na po muna tayo at sigurado naman tayo, meron tayong mga after nitong bagyo, kung mga sa social media, meron naman mga maglalabas na mga ganyang At pictures. saka nasa storm signal number 3 pa rin tayo. Number 3. As of now. Meaning 101 to 185 kilometers per hour Yes, 5 wind. kilometers. Ang naranasan Ang huling natin. advice kasi sa atin ng Disaster Risk Management, yung bilis ni Glenda na nasa Bagak Bataan ngayon is around 140 kilometers per hour. Wow, that's really strong. That's the sustained wind niya. Sustained wind. And 180 yung gust niya. So, medyo At ang malakas high tide talaga. pala natin ngayon is around 12 noon. So malapit na 12 tayo noon, mag-high malapit tide. na, yeah. At mabuti naman walang ulan. Medyo malakas lang yung hangin kanina. And yung latest na sinabi ng Pag-asa kanina, Typhoon Glenda at 11 a.m., just a couple of minutes ago, kanina 11 a.m., was at Subic Bay at 25 kilometers per hour moving towards southern Zambales. Maximum winds of 140 kilometers per hour. Yun. Okay. So kanina, a while ago, 11 A while o'clock ago, na yeah. no? Mga Yan, 11, siguro sa Subic 11 Bay. p.m. 11 a.m. 11 a.m. Kung napansin nyo, medyo mapayapa ngayon yung nga dito. Because It's we are the inside. eye of the storm. Sabi nga nila, that's the calm before the storm. Yeah, Diba? nasa, Kaya- akala mo wala no? Oo, Pero yung pala nasa gitna ka. Kaya mamaya, actually, ang sabi nga ng ating Disaster Risk Management Office, expect heavy rains and strong winds. Kalmado po ngayon. Kung nandito kayo sa Subic Bay Freeport, mapapansin nyo, kalmadong Medyo kalmado siya kalmado. ngayon. Kalmado nga, Hindi totoo. mahangin, walang ulan. It's because it's yung eye of the storm na yan talaga mismo. So, paghandaan na natin yung second paghandaan na natin yung second wave ng storm kasi Yung sa paglabas niya. Dumating na yung pisa kanina eh. Yung first wave niyan dumating na kanina and we are at the eye of the storm. So, second wave na tayo. So, yan na yung buntot palabas na yung bagyo sa atin. Yeah. So, maging still Malakas pa rin yun. Be safe. Sa loob pa rin tayo ng bahay natin at huwag muna tayo lumabas. And ayon din sa forecast kanina, ina-expect na maging out of the Philippine Area of Responsibility, estimated ng Pag-asa is by Friday morning pa. Friday Lalabas morning. ng Philippine Area of Responsibility.
No exact time kasi it's just a forecast, tinataya lang na gano'n. Pero by Friday morning ang estimate nila na lalabas siya ng Philippine Area of Responsibility. Mga Okay, I think partners. si DJ Double B na-contact ang Pag-asa. Ang DOS tuloy. Tama naman. Yeah, it's Pag-asa on the- dito sa DOST. Subic Bay International Airport. Anong napagkwentuhan nyo, DJ? Mr. Mike, nandito po ba kayo sa aming telepono right now? Opo. Ayan, okay. So Mr. Mike, nandito po si DJ Double B. Ako po yon, si Tommy G. Kasama po natin ang dalawang representatives natin from Olongapo City naman sa Public Relations Office. Of course, nandito si Anthony and si Dave Bayarong. Pwede po bang maikwento nyo, ano po ba ang latest ngayon na update ng Pag-asa? Okay, update tayo dun sa typhoon na si Ampana ni Glenda. So, kanina pong latest bulletin natin na pinalabas kayo ng alas 11 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules, July 16, 2014. As Typhoon Glenda progresses to southern Luzon, then to Cavite area, ito po'y nanalas sa dito po sa parting Cavite, then it moves towards Manila Bay, then to Bataan. So ngayon po si Typhoon Glenda, base po sa bulletin issued 11 a.m. kanina, ay slightly weakened. And Slightly it's weakened now po. over Bataan, Okay. moving towards West Philippine Sea. So, karagatan dito sa West Philippine. Anong eksaktong oras daw po ba lalabas ng Zambales area ang mata? Okay, yung mata po ay na-monitor kayo ng alas 10 ng umaga sa vicinity ng Bataan. So, taglay niya pa rin ang maximum sustained winds sa 140 kph near the center at mga pagbugsong 170 kph. Okay. Ito po ay kumikilos northwest at 25 kph. So ito po ngayon ang pinaforecast na track niya. Si Typhoon Glenda is expected to cross Subic, Zambales this morning, kanina po, and will exit landmass o kalupaan sa Subic, Zambales at noon today. So, medyo ngayon na, noon today, So, katangahan. yung pagkakasabi po ng Subic, bali Subic Town po pala mismo lalabas yung mata. Subic, Zambales, opo. Okay. So malapit na malapit lang po talaga ang mata po, no? So kung Subic, tulay lang ang pagitan between Olongapo City. Opo, ang ano naman po nito, medyo bumilis yung bagyo. Mabilis ang kilos niya, 25 kph. So, naka-forecast po nung mga naglang araw by evening pa. Pero ito ngayon, as Typhoon Glenda development niya, noon today will exit Subic, Zambales. Yung Okay. landmass niya. So, by evening na, nasa karagatan ng West Philippine Sea until morning. Kaya by Webes o Thursday, tomorrow, it will be outside the Philippine Area of Responsibility. Okay. Mike, thank you so very much po sa information. Anthony, Dave, meron ba kayong gustong katanungan sa ating local Pag-asa? Tatanong ko lang po ba, expected po ba natin ng heavy rains at saka yung malakas na hangin pagdaan yan dito? So, medyo naramdaman na po natin yung kalakasan nung hangin kanina. So, in-expect pa rin natin yung medyo hindi na kalakasan na may mga pagbugsong hangin. Although makakaramdam pa rin po tayo ng stormy weather dahil under signal number 3 pa rin po ang Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, kasama na yung nasa Bulacan at pababa hanggang Southern Luzon, including Metro Manila. So, Zambales and Bataan is still signal number 3 dahil yung bagyo po ay nasa vicinity pa rin natin. Although nandun po rin tayo sa loob ng bagyo talaga. Okay. Okay.
Ako rin, may isa akong katanungan na matagal ko na rin gustong, kung syempre, pag tumama po sa atin ang mata ng bagyo, Apo. ibig sabihin po, nasa gitna tayo, di ba? So, Apo. given. Ibig po bang sabihin nun, alin po ba mas malakas? Yung unang kalahati o yung pangalawang kalahati? Dulo. Ganito po yun. Halos pareho po yun. Yung pong sentro, gitna ng bagyo, nandun po kasi nakatuon yung pinakamalalakas na hangin at Okay. yung mga bugso na hangin. Once na, for example, yung isang lugar, dumando yung talagang mata, dinaanan siya ng unang eye wall na tinatawag, Okay. sentro. So, ibig sabihin, naapektuhan siya ng mga gustness saka strong winds. Then, magkakaroon po ng pansamantala dahil dumaan sa kanya yung mata ng medyo hindi kalmadong hangin o magandang panahon. Ang susunod pong senaryo naman by siguro mga 30 minutes, 45 minutes, babayuhin uli siya ng hangin ganong kalakasan na una. Okay. So, yung naranasan natin kanina mga bandang, anong oras nga ba nagsimula yung pagbayo talaga na yung mga alas 8 pasado, no? Mga alas 9 po. Hindi, yun. mga Alas 9 mga to 10 9. yun. 9 to 10. So, yung ganun, paglagpas itong mata, Meron na asahan naman. mo uli yung Dito pangalawa. po kasi sa Olonga po, hindi po naranasan natin yung pangalawang eye wall. Mhm. Halos yung gilid lang na eye wall. Yung sa Bataan Gilid. po ang nakaranas ng dalawang eye wall. Nung eye wall talaga. Okay. Hindi ba parang medyo mas malakas yun kung gilid ka lang ng eye wall kasi hindi ka tatamaan ng kalmado sa gitna Halos parehos lang. Ang ano lang po doon, hindi ka tatamaan dalawang parehong senaryo. Okay. Okay. Yung dalawang magkasunod na may katahimikan sa gitna. Isang beses lang tatama sa yung eye Imagine wall. po natin Isang diretsa. yung mata Okay. ay sa gilid lang dinaanan yung Olonga po. Okay. Pero diretso pa rin siya ng Subic, Zambales. Curious lang po ako, Mr. Mike. Apo. Dito ko sabi nyo, nalalabas ng Subic Town, Olongo, Subic Town na Zambales yung mata. Malapit lang naman dito sa Olongo po, makikita kaya natin yung bilog na mata nung dito, malapit? Palagay ko, hindi po natin makita pero halos nararamdaman po natin yan dahil sa kakaibang pagkilis na ng hangin ngayon. Dahil medyo hindi na katulad ng mga nagdaang kaninang magaga, may mga hampas na hangin na tinatawag. Okay. So magkakaroon pa naman ng mga paghangin, mga pagulan, hindi na po yung hampas ng hangin na tulot ng paparating na bagyo. Ayun. Yung unahan ng bagyo. So, hindi na masyadong malakas. Opo, although ito po yung iba sinasabi medyo yung buntot na lang. Hindi naman po ito kasing threatening katulad nung Paparating pa lang. leading edge ng dumadating na bagyo. Yung Okay. hampas po. Yung pas na hangin. Okay, maraming salamat po, Mr. Mike. Meron pa ba kayong mga katanungan, mga kasama namin sa radyo? Okay, thank you. Partner, ikaw. Okay na. Wala naman. Naipaliwanag na ni... Maraming salamat po, Mr. Mike, ng Pag-asa dito sa Subic Bay International Airport po ang opisina natin. Ano po? Okay, marami pong salamat sa pagkakataong ito na sana na bigyan ko ng linaw o kasagutan yung mga katanungan. At kung meron pa namang mga pagtatanong na gusto ay paalam din, tumawag lang dito sa Pag-asa Weather Station sa Subic Bay International Airport. Sasagutin po namin. Tama po ba yung numbers na na-announce namin? Ulitin ko lang po, 252-5485 and 252-5392. Ito po, 252-5392, yung unang telepono. Yung pangalawang telepono, 252-7150. Ayun, okay. Pareho pong yun, telephone fax. Okay, parehas yung telephone and fax at the same time. So, panghuli na lang po, hindi po ibig sabihin na medyo slackening yung wind natin. Under pa rin po tayo ng signal number 3. Number 3. So, ang bagyo nga lang po ay medyo papalayo na sa vicinity ng Bataan at Zambales.
So patuloy pa rin po mag-monitor at lalo na sa pakikinig ng TV pakikinig ng radyo at panonood ng TV. At mag-ingat pa rin sa mga mag-i-alerto sa mga floodings dulot ng mga pagulan. Okay. Thank you so very much po. Maraming salamat again. Ayun, napakinggan po ninyo si Mr. Mike ng local na Pag-asa. Dito po yan ang office nila sa May Subic Bay International Airport. Kung hindi ako nagkakamali, yung si Mike ano yan apat yata sila na naka-station dito. Yan. So mabuti naman at meron tayong sariling local office din ng madaling tawagan. Sino ba pwede natin tawagan kaya sa Fire and Rescue na pwede makausap from Olongapo City? Tawagan natin yung kanilang landline number. Sige po. So, meron pa ba kayong naalala na mga nai-report sa inyo tungkol sa mga latest na pangyayari pa dito sa siyudad ng Olongapo din? So far, yun lang kaninang nasabi ko na mga nabagsak na puno at saka yung mga tarpaulins natin sa labas na nakahang sa mga kung saan-saan at saka yung ibang mga bahay na natanggalan ng bubong. Pero so far, up to this date, wala pa naman tayong na record na injury. Also, yung mga kababayan natin na gustong lumikas at gustong umalis ng kanilang mga bahay dahil medyo natatakot na sila, punta lang po tayo sa ating mga barangay at meron tayong mga designated evacuation center sa kada mga barangay natin. Katulad kanina narinig ko na yung report ng Barangay Barreto, meron na tayong mga evacuation sa may Barangay Barreto Elementary 1. Meron na tayong mga pamilya dyan na nandiyan dyan dahil syempre just to be safe, gusto rin nila dun din sila sa may safer area which is the evacuation center. Kung tingin nyo yung bahay nyo would not sustain the winds, the strong winds na meron tayo ngayon, pwede po kayo pumunta sa mga public schools natin and those public schools are designated evacuation centers. At saka po lahat actually ngayon ng 17 barangay natin meron silang mga tao na nasa labas dyan para tumulong sa inyo. Naka-high alert tayo lahat. Opo, naka-high alert tayo dyan. So pag may nakita po kayong konting problema, i-report nyo lang po sa barangay at sigurado naman po akong aaksyonan nila yan. At saka, yun nga, paulit-ulit natin sinasabi, habang hindi pa tayo nalilift yung signal number 3, let's stay indoor po para hindi na po tayo maging ma-endanger yung sarili natin. Alright. And kahapon, in-announce nga walang pasok sa lahat ng level, lahat ng eskwela, private man o public. Baka may mga batang matitigas ang ulo, baka sabihin, wala na, kalma na, pasok na ako ngayong hapon. Huwag niyo pong papayagan yung mga bata. That still stands, the suspension of classes. Actually, it still stands. Si Mayor, he's on top of everything. Actually, si Mayor natulog sa City Hall yan para antabayanan yung pagdating ng updates. Kanina nga, nag-emergency meeting kami sa disaster risk management para i-assess yung situation. Tapos yung habang nagbi-meeting kami, doon naman kalakas yung hangin at saka yung, di ba? Kalakas yung hangin at saka yung ulan. Parang nilalabanan yung pag-meeting nyo, pare ko. Yeah. And also, on my way kanina, para kumuha ng extension cord, para dito sa ginagawa nating. Actually, kung makikita nyo po sa stasyon, naka-generator kami and puro puro remedyo lang ang ginawa namin. Isang madilim na puro saksak. Isang madilim na broadcast para sa Kaya yung mga nasa ang ilaw namin dito sa YouTube, live kami sa YouTube. Ang ilaw namin dito disco light. Disco light. Ayan, naka-disco light. Pag napapanood nyo kami sa may live stream, nakikita nyo yung disco light. Yan lang yung ilaw po namin dito. Mga anino lang kami pag tinignan nyo yung video actually. Correct. And naka-record to, pare ko. Yung mga na-miss to, pwede nyo pang mapanood ulit. Yeah. Yun nga, mabalik ako sa sinasabi ko. Kanina, on my way to get one of the extension cords doon sa Kalaklan, nakita ko may ginagawa silang pagpapalikas doon sa mga yung mga matitirik na bahagi malapit sa sementeryo kasi paglabas mo ng tulay, di ba? Sementeryo, dito lang konting banda, may mga bahay doon di ba? Parang may puno yatang nabubuwal and then may mga lupang bumabagsak ng konti. Kaya nakita ko yung parang I don't know, maybe one of their Purok leaders or taga-rescue may megaphone. Pinapanawagan, lahat po kayo dyan, bumaba na, gano'n, yun. Isa yun sa mga update na pwede nating maibigay sa inyo. And kung nandiyan kayo sa similar na ganyang lugar at sitwasyon, ay wag nyo nang hintayin na mag-evacuate na kayo agad. Alanganin para wala nang problema, di ba?
ba? Alanganin. At least kung wala man mangyari, at least safe pa rin kayo, di ba? Right now, sir, may mga designated evacuation areas na ba na kung halimbawa gusto nilang lumikas? Medyo kukulitin muna sige. kayo dahil Sige. si Mr. Angie Layo Ayan, ang si mismo Kuya Angie, nandito sa oo. ating loob ng telepono right now. Ayan, si Kuya Angie. Sige, pag-reportin natin si Kuya Angie. Bossing, Mr. Angie Layog, na papakinggan niyo po ba kami right now? Okay. Okay. Apat po kami nandito sa loob ng booth ng 89.5 dito po sa Subic Bay Freeport. Si DJ Double B po, kasama ko si DJ Tommy G, and yung dalawa nating representatives from Olongapo City, si Anthony Bayarong and si David Bayarong po. So, Anthony, siguro ikaw na una magtanong. Ayan, Kuya Angie, siguro update lang natin yung ating mga nakikinig tungkol sa situation natin dyan sa Olongapo. Gandang umaga po sa lahat. Anthony, ganito, ang bagyo ngayon, yung pinaka ng bagyo, as of 11 a.m. ngayong umaga, ay nasa Subic Bay na siya. At yan ay papalabas na, pero meron tayong mararanasan pa rin pagulan at pabugso-bugsong hangin. Pero hindi yan yung katulad na kanina na napakalakas na kung saan ay naging sanhi nung pagkabaklas ng mga bubong ng mga kabahayan dito sa ating lungsod. Okay. At yung pagbuwal ng mga puno at mga ilang poste ng ating kuryente, no? Okay. Ng ating power system. At sa ngayon ay nag-aano na lamang tayo, chinecheck na lang natin lahat yung mga damages at yung ating mga response team ng iba't ibang agency ay nagtutulong-tulong para maiayos at maialis yung mga punong natumba, Inuuna natin kasi ngayon yung mga punong natumba doon sa National Highway para maging clear para sa mga pagdaan ng mga malalaking sasakyan, yung ating National Highway. Okay. At ngayon ay sinusunod na natin yung mga nasa inner na part ng ating mga kalye sa iba't ibang area sa mga barangay. Okay. Tapos meron na rin tayong mga evacuees, mga ilang evacuees, dito sa Isbahak-Bahak, meron tayong 60 individuals doon sa Sibulyan. Yan yung mga na baklasan ng mga bubong, mga 60 individuals yan na kinikater naman ngayon ng barangay Isbahak-Bahak natin. Okay. At meron din tayo sa Santa Rita, mga ilang pamilya yung sa Santa Rita na sa Tapangkuhan Elementary School. Okay. Kaya ilan lang yung mga evacuees natin. Yan ay yung dahil doon sa mga bahay nila ay nabaklas yung mga bubong. Okay. Yung mga yero. Yan yung mga nasa evacuation center natin. Meron din tayong 3 sa Mamayuhan. Kuya Angie, meron ba tayong reported na injuries? Ayun po, may konting casualty ba na... Sa ngayon, wala pa tayong reported na injury, pero meron tayong mga request ng medical assistance na maaaring dadalhin sa hospital. Pero yung mga injuries na dulot nitong bagyo ay wala pa kaming natatanggap na report. Kuya Angie, mayroon na ba tayong update tungkol sa pagbabalik ng power sa Olongapo? Kasi maraming parts ng Olongapo yata o buong Olongapo ang walang kuryente ngayon. Ayun ang isang Pagkaalam ko, magandang may mga ilang area na may kuryente. Meron kasing mga bumagsak na poste, tsaka yung mga natanggal na kawad. I-check namin sa OEDC kung kailan nila may re-restore ulit yung power natin. Okay. Kuya Angie, anong mga advice mo ngayon ngayong mga oras na to sa ating mga nakikinig? Siguro dapat po yung ating mga kababayan ay mag-stay muna tayo sa ating mga kabayan kung wala naman tayong importanteng pupuntahan, lalo na yung mga maglalakad lamang or sasakay ng kanilang mga sasakyan. Mag-stay na muna po tayo sa bahay dahil hindi pa natin dahil sa Subic Bay pa rin yung buntot or yung sentro ng bagyo at mararanasan pa rin natin yung paghangin at yung pagpapatuloy ng ulan. Para maging secured lang tayo at safe, mag-stay na muna tayo sa bahay hanggat makalis yung bagyo. Okay. Kung kinakailangan naman yung sa mga nawala ng bubong, hintay lang natin na humupa yung mga hangin bago natin iayos yung ating mga bubong. Okay. Kuya Angie, kamusta ang coordination natin sa mga rescue teams natin sa barangay? O yung mga 17 barangay captains natin? Actually, yung mga barangay naman ay tumutulong sila,
doon sa mga pag-alis ng mga debris, yung mga puno na natumba. Tumutulong yung ating mga barangay sa paglilinis, pagpuputol at pagsasaayos ng mga natumbang puno. Actually kasi may mga natumbang puno, yung natumbahan yung bahay, yung wala naman nasaktan. Kaya ang ginagawa lang na lang natin muna ngayon ay pinapalikas na muna sila. Saka natin pupuntahan yung mga bahay nila na natumbahan matapos lamang nito na maiayos natin yung mga karsada. Okay. Siguro, panghuling may tanong ba kaya? DJ Double B? So far, nasagot naman ni Kuya Angie lahat ng mga katanungan natin. Ito na lang siguro po. Anthony, ang ating punong lungsod ay kagabi pa yan na nasa City Hall. Opo, doon natulog yan eh. Minomonitor tong bagyong to at kanina ay nag-ikot din siya. No? Tinitingnan lahat yung mga areas na kung saan ay nabagsakan ng bahay, nag-iikot siya at tinitingnan din niya yung mga kung ano yung mga naging damage dito sa ating lungsod. Kaya wag maano yung ating mga kababayan at ang buong pwersa po ng ating local government, ng ating gobyerno ng Olongapo ay talagang nakatutok dito sa pagdaan nitong bagyong si Glenda dito sa ating lungsod. Opo. At tayo magpasalamat at pagpatuloy natin yung ating pagdarasal na sana humupa na ito at tayo magpasalamat at walang nasaktan, walang reported pang masasaktan at sana walang masaktan. Sana nga wala nang ma-report sa bagyong Glenda. Okay. DJ Double B? Meron ka pa bang katanungan? Ano na lang po, last na tanong na lang. Command center po nito ninyo, Kuya Angie, dyan po sa City Hall mismo, ano po? Ang aming Emergency Operations Center sa pangunguna ng ating mayor at ng mga different agencies ay dyan sa City Hall. Okay. Pero sa mga ang Incident Command Post po, yung para sa field, ay nandito sa aking office. Okay. Saan po ang inyong opisina nga po pala? Dito po sa tabi lang PLDT yan. Ang aming pong number ay 602-1241. Yun po yung aming hotline dito sa office. Alright, 602-1241. Opo. And sa mga gusto po mag-volunteer siguro na ating mga kababayan dyan sa Olongapo, saan po sila dadiretso dyan na lang sa inyo, just in case? Yung gustong tumulong ay pwede naman nating tanggapin yan dito sa office, kung saan sila po pwedeng makatulong. Yung ating mga gusto mag-volunteer. Actually, marami ng volunteers nandito sa office ngayon. Kami nagpapasalamat nga dito sa lahat ng mga radio communication group, Ayun, sa ISDA, sa Delta, sa UNA, yung ulo ng Apo Radio Communication, yung Kabalikat, yung Mike Delta, marami yung tumutulong sa atin, yung Radyo Gapo. Lahat yan ay nandito sa aming office at nakakalat sila sa buong lungsod at nagbibigay ng report. Siguro po, sa ating tanggapan. Kuya Angie, siguro po isa sa mga pwede nating panawagan sa lahat ng mga nakikinig right now, mga kababayan natin dito sa Olongapo City, mas maganda kung makapagbigay sila ng tulong na pagkain siguro, at maipadala dyan sa command office natin para kahit papaano may makain lang din yung mga volunteers natin na pati lahat ng mga fire and rescue team natin na walang sawang gumagawa ng paraan, maisalba lang ang lahat ngayong bagyo. Kami po nagpapasalamat din sa lahat ng ating mga kababayan na at least ay naghahanda rin sila. Alam nyo, kinakailangan talaga kasama natin palagi ang taong bayan sa ganitong sitwasyon kasi hindi naman natin ang ating gobyerno ay hindi naman makakayanan ng lahat. Kung hindi makikipagtulungan yung ating mga kababayan, mahihirapan ang ating gobyerno sa pag sinabi ng ating gobyerno na kailangan magsilikas muna tayo, likas lang tayo, wala namang mawawala sa atin, At at least buhay tayo. Importante po 'yon. Maraming salamat din sa ating mga kababayan sa kanilang kooperasyon na at least ay walang nasaktan dito sa pagdaan ng bagyong si Glenda. Pero hindi pa rin po tapos 'yan. At maging vigilant pa rin po tayo. Tingnan natin yung ating kapaligiran, lalo na yung mga nakatira po sa ating kabundukan. Tingnan po natin, baka gumagalaw na yung lupa o lumambot na yung lupa at baka maging cause po yan ng landslide. At yung mga bato na nandiyan sa ating kapaligiran sa kabundukan, baka yan ay gumulong.
Kaya kailangan po maging vigilant po tayo para sa ganoon ay wala pong madidisgrasya. Ayun, maraming salamat po. At kung ano pa man po ang developments mamaya siguro habang tumatahak naman ang pangalawang part ng bagyo, tatawagan po namin kayo uli. Kuya Angie, okay lang po? Anytime po, anytime. Okay. Anytime po. Okay, looking forward po. Don't forget 89.5 po dito sa loob ng Subic Bay Freeport. Okay, salamat po. Maraming salamat. And thank you po again. That's yung po si Mr. Angie Layug. Ang siyang ang talagang ang head ng anong particular City department Rescue niya? sa ating Disaster Risk Management Ayun. Office. All right. And okay. So, ano pa mga additional information na nakakuha natin so far? Ito, may mga nagte-text nga sa atin. Sabi dito, bakit ganun? Ang daming puno na binunot dito sa Kalaklan. Mahirap pong sagutin kung bakit, pero kung magiging generalized tayo, dahil sa bagyo nga naman talaga. Sinong bumunot? Oo nga eh. Yun nga gusto ko rin itanong eh. Teka muna, pwedeng pakiklaro yung tanong mo. Kung sino man yung bumunot, Kami ba ang tinatanong mo? Oo. Bakit ang daming puno na nabunot dito sa Kalaklan? Malakas naman kasi talaga. Malakas na. Kahit, hindi lang naman siguro sa Kalaklan, no? If you, I was driving around kanina sa Olongapo City kasi may from Dito City lang, Hall. no? Dito lang, sa likod nila. From City Hall, pumunta kami sa may office ng disaster management, pumunta kami sa SBMA, we were going around. Talagang nakita na namin na marami talagang puno na nabunot, na natumba, na nabunot. Actually, yung dito lang sa may fire department dito. Dito, sa may likuran. Sa may likod. Bumagsak yung poste nila dyan at tumama dun sa At may poste ang talagang nakita poste. tumama Oh, dito. warak yung nila, yung parang barracks nila. Ayun nga lang. Barracks. Kasama So, isa sa mga tinawag dapat ka. Parang hinati yung barak sila sa dalawa. Sa dalawa. Kailangan talaga na matawagan natin, of course, si Sir Randy Magno para Randy po. Magno. Speaking of that, partner, actually tinext ko na siya, kinokontak natin. So Sir Randy, kung nakikinig ka, Opo. kasi sabi ni Miss Ron nga, Oo nga po, si Bossing Randy may Magno. i-report daw si Sir Randy sa atin. Ayan. The thing is, we can call you now, sir, kasi we're stuck here at the station medyo naubusan na kami ng load hindi kami makaalis dito Sir, if you can, sana i-dial niyo yung landline namin 252. Or pwedeng i-text nyo kami po ang tatawag sa landline na malapit kayo. Tawagan na rin po namin yung landline. Right now kasi SBMA wala Fire siya sa Department. office kaya Wala hindi siya sa natin office. madial yung Siguro, kung Baka pwede naglilibot. tayo- Baka naglilibot. Malamang ngayon. yun, Baka malamang naglilibot. Alam nyo, ang pupogi pa lang natin pag may ilaw na. Pag Hindi ko kayo Ilaw na. Kanina kung pakipatay uli daw yung ilaw. Kanina kasi orange, pink, tsaka green yung nakikita ko Okay, yung ilaw Ngayon may puti na. May puti ng ilaw. Kanina anino lang tayo, ngayon ano na tayo? Mga full waffle na. Mga full waffle na. Kanina medyo lang Ito may isa pang tanong, DJ, what time ba magkakailaw? Yan ang isang mahirap sagutin. Oo. Depende rin. Alam nyo kasi kanina nung dumaan kami, actually hanggang ngayon ang mga report maraming mga kawad ng kuryente na nabagsakan ng puno o kaya nahagingan ng yero. Yeah, mga ganyan. Actually pati mga posting ng OEDC alam ko may maraming bumagsak So it's not clear pa kung anong oras mai-restore ng OEDC ang power line sa Olongapo. Speaking of Maganda OEDC, siguro kung matawagan din natin Actually, ang kahit representative dito ng sa OEDC. kahit dito sa Freeport, Enerzone, ganun din. Kanina dito wala nga, ring usually ilaw, hindi diba? nagba-brown out, pero Oo. Hindi mo Pero kanina maiwasan. nawala. Actually, kabubukas lang ng ilaw ngayon. Dito sa Dito sa SBMA. area natin na yan. Pero sa labas kasi... Kanina pa, kagabi pa. Kanina madaling Nawalan, araw pa kanina nawala. madaling Mga araw. around 5 o'clock or something, wala nang ilaw kaninang umaga. So, depende yan sa OEDC kasi OEDC na ngayon ang may hawak ng Olongapo City. So, depende po sa kanila kung kailan po nila ma-restore yung ilaw. At syempre, sana po maano rin natin na marami talaga mga poste at mga kawad ng kuryente na tinamaan. At sabi nga ni Sir Angie Layug kanina, there are places naman in Olongapo City that has na may electricity, na may kuryente. So for those for those barangay or for those area na wala pang kuryente, pwede po tayo tumawag sa OEDC or at least antayin lang po natin. At syempre sa kanila naman i-restore naman nila kagad yan. Siyempre, sino ba naman ang may ayaw na maibigay yung serbisyo kaagad? So iba-iba talaga Hindi sabay-sabay May mga meron malala kasi yung mga damage. Meron kasi mga effect. Iba-iba kasi yung effect niyan sa different areas So exactly. Kahit na sa isang barangay merong mga ibang purok na meron namang kuryente. So So sana maano lang. Konting pangunawa, pasensya. Pasensya.
Kasama naman sa yung istorya ng kalagayan. buhay yan pag may bagyo. Correct. Ito may isang text. DJ para po sa OEDC. Pakicheck po wire ng poste dito sa Irving at Jones. Mapuputol na po kasi. Tsaka yung puno po sa kanto ng Irving 12th Street. Dapat nila putulin dahil yung mga kable ng kuryente nasa sanga na po. Aha. Thanks a lot mga DJ. Maidagdag ko lang dyan, partner ha. Pag may nakikita kayong kable, hindi tayo sigurado kagad na OEDC nga yun eh. Kasi marami yan eh. Iba-iba yan eh. Minsan, minsan cable ng TV, telepono, iba-iba yan eh. Kuryente. Kaya you'll never know for sure talaga eh. Pero mabuti yan na pinapanawagan ninyo. So, para malaman again, natin. yung location pare ko is yung kanina na nabanggit, ito, sandali. Irving. Ayan, Yan. para sa ito nga yung sabi niya, poste dito sa Irving at Jones. Ayan. So sa kinauukulan po, kung nakikinig kayo, ayan, paki-attenan na lang po. Alright? Pati po sa 12th Street daw, nasa sanga daw yung yung kanilang kuryente. Nasa sanga yung bunga. Yung bunga. Yung kuryente. At saka po panawagan rin natin sa mga kababayan natin no, na pag may nakita kayong mga kawad ng kuryente na naputol, bumagsak, huwag nyo na pang pakialamanan. At hindi po natin kasi alam kung live yan Huwag or na kayo hindi yan live. mag-selfie. Baka magsi-selfie pa. Ay, bumagsak yung poste. Selfie muna. Ilan na ang nadali sa selfie na yan at kayo rin. Nako. Kanina may nadaanan din akong ganyan. Nagsiselfie? Bumuwal na puno, nag-selfie sila, mga 8 kalalakihan yata. Apo, itawag na lang po muna natin sa otoridad yan, ay pag-alam natin sa barangay, sa otoridad, at para maklear na po yan. Or kung hindi man maklear ngayon, kasi syempre, paunawa rin po dahil sobrang daming tinatrabaho ngayon ng ating mga rescue and yung mga barangay rescue natin. At sana po within the day or after nitong bagyo, at least maklear lahat. Kung hindi man maklear, maitabi just for the road to be clear na makadaan yung mga sasakyan natin at hindi magkaroon ng traffic. Yung mga simpleng ayos-ayos lang naman, ligpit-ligpit, siguro pwede nyo na pong gawin yan sa mga kinaukulan. Wag naman na natin, yung mga madaling gawin, wag na natin iasa. Kayo na. Sarili mong bakuran, gawa mo na ng paraan. Kung hindi nyo kayang lagarin, hindi nyo kayang buhatin, pakapihin nyo na lang yung nagbubuhat. Malaking tulong na yun. Malaking tulong. Maganda na lang tayo ng kape at pandesal dyan sa tapat ng bahay nyo na wari may puno. Para at least pagdating nila, pakape muna, tapos pagkatapos kape ulit, pandesal. At least naman, di ba, nakatulong tayo kahit konti sa ating mga baka mamaya lahat, maganda ng kape, yung mga mga sa rescue natin, manginiglat. Ika nga bayanihan nasa atin yan. Yung iba, juice naman daw. Alam mo, after an hour, pag nakakita ako ng puno, pupunta muna ako sa tapat ng baka may kape. Iba, juice naman daw. Eto, may taga Subic. Malakas po ba dyan sa Olongapo? Dito po kasi sa Subic Town, malakas po ang hangin, tsaka napakarami ng mga punong natumba. So, ganun din naman talaga. Lalo na kung dyan nga sa area nyo dadaan yung dyan lalabas. Dyan lalabas. Ayan. DJ, dito po sa Matain, kanina pa po walang ilaw. At dito sa bundok na Matain, mataas ng, sa taas ng Lim Smart. Saan yung Lim Smart na yun? Basta Matain. Plugging, ha? Plugging. Mga puno bumagsak sa lakas ng hangin. Asahan mo na yan talaga. Ganun talaga. Keep safe. Ano raw po work ni Mr. Ranny Magno? Siya po ang ating department head, fire chief. Oo. So, ang department po ng fire ng SBMA, siya po ang ating puno. Alright. Okay, ito may isa pang text message. Anong oras po magkaka-high tide? Anong oras na nga pala yung information? Alam ko this time 12 noon na ba? 12 noon, di ba? 12 right now. Yeah, just before 12. Ngayon po high tide na at mamaya pa po bababa yan. Okay. So siguro pahinga muna tayo ng mga 2 songs. Tawagan natin ibang makukuha pa nating information. Babalik tayo sa air kagad at makikipagtalastasan. Hindi ako sanay, Tagalog talaga tayo. Alam mo na. Pwede naman tayo mag-English yan dito. Hindi, Espanyol na lang para may iba. Hola! No habla Espanyol. Bonita. Sige po. Magpapahinga muna kami ng sandali ha. Kami magkakape. Habang may ilaw, makapagpakulo. Correct. Makapagpainit ng tubig. Makapagpainit ng tubig. Alright. Sa mga gusto pong magbigay ng impormasyon, tulungan nyo kami. Kayo ang reporters namin ngayon. Exactly. Kayo rin ang magdadala ng merienda namin kung gusto nyo. Hindi naman pinipilit. Nagpapasalamat na kami in advance. Kahit basta pizza. May bukas ba? Kahit na sa pizza, kahit gaano kalaki. May nag-text. Anong sabi? Ano daw pizza? Ano daw flavor?
Sige po, babalik kami. Anong numbers natin again na pwede nilang tawagan? 252-8905 yung landline natin. Yan, landline. Yan din yung dapat tawagan ni Sir Rani Magno. Apo. Sir Rani, if you're listening. Tatawagan natin we wanna hear yung from you. landline din to find out. Okay, and also yung cellphone numbers po natin 0909-263-0840 or 0917-648-2772. Ikaw naman, pare ko. Yan, yun ang number siya ni DJ Tommy G. Number ko naman po, pagka Globe, 0915-890-4724. Yan ang Globe number ko. Smart number ko naman, pwede nyo i-text or tawagan, 0921-303-3009. Yan. Alright. Okay. We will be right back. We'll be right back. It's new music. Hit music. Hit music. You heard it first here. 89.5. First, play new music. Always first to play new music. Within Subic Bay. Within Subic Bay. Brand new music is right here. 89.5 radio, the way it should be. New music lives here. New music. New music? Yeah. That scares me. Help me! It's okay. It's just new music.